Magandang aral dahil ang ating buhay is kinukonquer natin yung pangangailangan sa bawat araw, tama? Mga daily needs, mga daily basic na pangangailangan ng tao. So sa salita ng Diyos is yung pala mga bagay na yon is karagdagan lamang sa atin. Pag inuna natin yung nagko-conquer dapat sa lahat ng bagay. And which is ang Panginoong Hesus yun. Amen. Kung unahin natin ang Panginoong Hesus, kapatid, hindi tayo madadala sa mga diversion at mga distraction ng kaaway. Na kung saan is out of focus tayo sa mga alalahanin sa mundong ito. Kaya nga dapat magiging matalino tayo mamuhay katulad ng sabi ng Lord, you have to be wise. At ang pagiging wise is sa salita ng Diyos, wala po sa mundo, kapatid. Amen? Kaya palapakan natin si Lord. Patay ko kayo, mga kapatid. Praise God. Simulan po natin sa panalangin. Amen. O, para gabi muli mga kapatid. Lagi po ay manalangin. Hallelujah. Bago po manalangin, sabi po sa awit 95:6, o magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiluhod. Tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Kaya purihin ng Diyos mga kapatid. At tayo po muli ay pinagtipon-tipon sa lugarin ng ating pagsamba na kung saan ang Diyos na may lalang ang siyang ating itataas at bibigyan ng papuri at pasasalamat sa araw na ito mga kapatid. At ganun pa man mga kapatid, itong araw na ito mga kapatid ay isang araw ng pasasalamat kung saan na ibigay po natin ang lahat na meron tayo sa Panginoon. Huwag po tayong bitbit sa lugar na ito kung ano man na kabigatan meron. Pagkos ay kailangan na tanggalin natin na lahat ng bigat, tanggalin natin na lahat ng mga negatibo. Ang isipin natin mga kapatid, ang araw na ito mga kapatid ay araw ng pasasalamat at pagsamba sa Panginoong Diyos sa may lalang sa ating buhay. Hallelujah. Thank you manalangin. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah Lord. Hallelujah. Our Father in heaven Lord. Hallelujah. Hallelujah, O Diyos. Hallelujah. 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 Muli, Panginoon Lord, kami, Panginoon Lord, ay narito, Panginoon Lord, sa iyong harapan, O God. Kami, Panginoon Lord, ay nagpapakumbaba, Panginoon, at kami ay nagdadalang ng bitang mataas na pasasalamat, Panginoon Lord, God, sa aming mga buhay na aming itinataas sa iyong pangalan, Panginoon. At sa gabing ito, O God, sa punong mga kapatid na narito sa loob na ito, O God, kaya kalugdan mo, Panginoon Lord, ang ating mga buhay. I-bless mo ang mga buhay na ito, Panginoon Lord God. At samahan mo kami, Panginoon Lord, habang kami magpupuri at magpapasalamat sa lugar na ito, O God, ay sa iluhan mo ng iyong banal na dugo, O God, ang lugar na ito, O God, upang kami magkaroon ng malaya, pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Hallelujah, salamat po, Panginoon, sa lahat na pabor at grasya na patuloy mo, Panginoon Lord, na ipinaparanas sa aming mga buhay ito sa buong maghapon na ito, Panginoon Lord God. Salamat sa buhay na pinagkaloob mo sa aming, Panginoon Lord. Nasa iyo, Panginoon Lord God, ang pinakamataas na pagsamba, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon Lord, ang aming Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa sa araw-araw, Panginoon, na makita ang iyong mga milagro sa mundong ito, Panginoon Lord, na makita, Panginoon Lord, ang iyong pagmamahal sa amin. Dahil sa buhay na ito, Panginoon, kami, Panginoon, ay nagagalak na itaas ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Na maitaas ang aming dakilang pagsamba sa iyo dahil ikaw, Panginoon, ang siyang may lalang sa aming mga buhay, Panginoon. At sa araw na ito, O God, ang katagumpayan namin, Panginoon Lord, ay aming inaalay sa iyo, O God. Itinataas namin ang buong maghapon na aming nagkaroon ng katagumpayan dahil ikaw ang siyang namuna sa aming mga buhay, Panginoon. At patuloy kami, Panginoon Lord, na nananalangin. Itinadalangin namin ang aming buhay sa pang-araw-araw na aming mga buhay at paglakad kung saan man kami, Panginoon, na ilakad ng aming mga panyapako ay dinadalangin namin ang iyong presensya, ang iyong pangalan, O God, ang siyang aming bitbit sa aming mga puso, O God.
na ito ay aming ipangalagaan kung sino man ang nakakita sa aming mga buhay, Panginoon. At Lord, sa gabing ito agad, dalangin ko agad na isang katagumpayan sa isang kongregasyon na ito agad. Kasama ang iyong presensya, Panginoon, na maitaas, na matagumpayan namin, Panginoon, ang buong gawin na ito agad, na kasama ang lahat ng mga pupuri sa iyo agad, sa lahat ng mga kaluluwa na ito, Panginoon, ay kami ay magkaroon ng malaya at may kagalangan na magbibigay sa iyo ng pinakamataas na pagpupuri o agad. At alam namin, Panginoon Lord, na ang iyong banal na presensya, Panginoon, ay sa lumulungog sa lugar na ito, Panginoon. At alam namin, Panginoon Lord, isang ang dakila, Panginoon Lord, dahil hindi mo kami hinahayaan sa lahat ng aming pagkakataon na ikaw ay mapurihan at masamba, Panginoon. At sa gabi ito, Panginoon Lord, itinataas namin ang iyong katahilan, ang kaluwalhatian na nasa iyo, Panginoon Lord, yan na aming itinataas sa mga magitan ng aming mga buhay. Ikaw ay aming sasabihin, pupurihin ng puspos, Panginoon Lord, yan. At alam namin, Panginoon Lord, yan, ikaw lamang, Panginoon Lord, yan, ang siyang aming Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat na mayroon kami sa aming mga buhay, Panginoon Lord, yan. At ang proteksyon at kaligtasan namin, Panginoon Lord, ay aming tinataas sa punang aming mga pamilya, Panginoon Lord, yan, na nasa Pilipinas, Panginoon, ay itinataas namin ang lahat na ito, Panginoon Lord, at isang kagalangan, Panginoon, at isang matagumpay sa aming buhay, Panginoon Lord, na ikaw ang aming Diyos na itinanim namin at iyakap namin sa aming buhay, Panginoon Lord, at dahil alam namin, Panginoon Lord, na ang lahat ng ito, O God, ay nanggaling sa iyo. Ang lahat ng ito, Panginoon Lord, na dahil sa iyong pagmamahal sa aming, Panginoon, ay tinuturuan mo kami, Panginoon, kung paano kami magkaroon ng tamang relasyon, magkaroon ng yung masasabi namin, Panginoon, na ang anak at ang ama, Panginoon, ay nandoon yung pinakamataas at pinakamalalim na relasyon kagaya ng binibigay mo sa amin na pagtuturo, O God, na nasa iyo, Panginoon Lord God, ang aming puntong nasa walang hanggang relasyon na pakikipag-ugnayan sa iyo, O God, dahil alam namin, Panginoon Lord, na ikaw ang Ama at ang Diyos sa aming mga buhay, Panginoon, na patuloy na binibigyan mo ng halaga ang aming mga buhay, Panginoon. Lord, isang kagalangan, Panginoon Lord God, na maitaas namin sa gabi ito, Panginoon, na pagpupuri sa iyo, Panginoon, sa po ng mga kapatiran na ito, God. I-bless mo ang bawat isa sa loob ng nasa loob ng panambahan na ito, Panginoon, God. Even ang lugar na ito, God. I-bless mo, Panginoon, even ang mga nakatira rin sa lugar na ito, God. I-bless mo, Panginoon, Lord, na magpatuloy at na magamit ang mga buhay at lugar na ito na ikaw isang magkaroon ng pinagmulan, Panginoon, Lord, God, kung paano magamit ang mga ito, God, na makita, Panginoon, Lord, God, ang iyong pagmamahal at makita ka, Panginoon, sa mga magitan ng lahat ng ito ang pinagamit mo, God, ay makilala ka bilang isang Diyos, Panginoon, na may lang sa aming mga buhay, Panginoon. Minsan pa, O God, ang aming pananampalataya, O God, dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng wisdom, bigyan mo kami, Panginoon, God, ng malalim, Panginoon, Lord, na kaisipan, mabigyan kami, O God, ng pagkubay at nagawain, Panginoon, na makita namin ang totoong pagbibigay mo sa amin ng halaga, Panginoon, at maitaas at maibalik namin, Panginoon, O God, ang aming dakilang pagsama sa iyo, Panginoon. At sa gabi ito, O God, sa iyohan mo ang buhay, na gagamitin mo sa gabi ito, O God, isang vessel na gagamitin mo na maghayag ng iyong mayang salita, madal na salita na pumula sa iyong bibig, Panginoon, Lord God, na mismo ikaw, Lord, sa maghahayag ng pangyarihan, ng kabanalan, Panginoon, Lord, isa pa mamagitan ng iyong salita sa kalangitnaan, O God. Lord, sa iyohan mo ang iyong salita na maitanim namin ito sa pinakamalalim at pinakamayaman na laman ng aming mga puso, Panginoon, at ito ay aming maisapamuhay at maisabuhay, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon God, habang kami ay narito, Panginoon. Bilang isang Diyos, O God, ikaw ay aming sinasamba, ikaw ay aming pinupuri, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay, O God. At sa gabing ito, O God, sa puno ng mga pamiran, ay itinataas namin, Panginoon, ang lahat ng pinagmulan na meron kami, Panginoon God, na may pinakamataas na masasalamat at pagsamba. At sa iyo lamang namin ito na taas, Panginoon. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Praise God. It's testimony time, mga kapatid. It's time to share the goodness of God. Amen po. And
for sure meron tayong mga story, no? Love story kay God, kung paano natin siya na-encounter, yung mga ginawa niya sa ating buhay, may ups and down man, but for sure, no? Ang Panginoong Diyos ay kasama natin, and victory, praise God, di po ba? At huwag natin ipagkait yung mga testimony natin mga kapatid, dahil ito ay inspiration po sa bawat isa. The more we testify the goodness of God, the more we worship the Lord, and the more we experience His goodness. Amen po. Sabi nga ni David sa Psalm 40:10, I have not kept the good news of your justice hidden in my heart. I have talked about your faithfulness and saving power. I have told everyone in the great assembly of your unfailing love and faithfulness. So katulad po ni David, magkaroon po tayo ng boldness, ng bravery, huwag nating ikahiya yung mga ginawa ng Lord sa atin. Amen po? So for sure, meron yan. Ayan, tatayo na. Praise God sa buhay mo, kuya. Amen. Praise the Lord. First of all, I just want to say thanks to God sa kabutihan niya sa buhay ko, sa family ko, sa mga kapatid ko, saka sa mga na-spend ko sa ministry. Okay. So, una, nagpapasalamat ko sapagkat God has made a way na nakalabas ang kapatid ko, and she's fully recovered. And she's now working, and she's in a good condition now. And na lang yun, even though ang expense is very high, but God has made a way to complete it. Yeah. God will always make a way. Basta we will give it to Him. Okay? Lahat, our hope is in Christ. This is the thing. And secondly, na-bless na ako sa mga speakers doon sapagkat sabi ko iba talaga kapag mga veterans na sa preachings. Talagang the way they deliver the message, it's very simple, but easy to understand sa mga nakikinig. Kaya talagang even though iba ang language man niya, pero inspiring. Talagang napaka-bait ng Panginoon sa mga speakers na na-meet ko at nakasama ko. And yun nga. And nag-sharing din ako doon. At especially na nakita ko na meron pa ng mga Bible students na pumunta rin doon. Kaya after na na yon ng anniversary ng Thanksgiving sa church, sa Harvest Fundamental Baptist Church, after ng Thanksgiving, tinawag ko yung mga Bible student kasi I just want to talk to them. Okay? Dahil they are a future minister of the gospel. So tinawag ko sila. Nahiya pa sila, nagtatago pa sila kung saan sila mapunta. Pero ako na mismo lumapit sa kanila, dinala ko sila. 6 sila. And I praise God sa buhay nila na sila ay nagpagamit. Yun nga, sabi ko, I just want to scold them. Yun ang sa isip ko. Pero nung nakausap ko sila, sabi ko, hindi pala kailangan. Kailangan pala nila na tulungan sila kung paano sila mag-grow. Yun ang nakita ko. Kasi, I just want to test how strong they are in the message or in their studies sa salita ng Panginoon. I just want to know kung gaano sila ka-firm. At yun nga, talagang iba yung teaching nila na napaka-weak. So, I spent
3 hours para sa kanila na matulungan sila. So I said just give them some points because someday, somehow, they will be a minister of the gospel. Kailangan maging prepared sila. Yun. At lagi kong kino-quote sa kanila ang Galatians chapter 5 verse 22 to 26. Kasi sabi ko, if you are called by God to minister His gospel, this text must be in your hearts, in your minds, everywhere, every time you talk, every time you deal with any people. Sabi ko, always remember this. Kasi kapag isa dito ang wala sa iyo, then there's something wrong and there's something problem that you need to overcome. So, yun, nakita ko mga weaknesses sa bawat isa. Kasi sabi ko, isa rin akong Bible student at kasama niya, think that I'm your classmate also. So, based on my experience, share ko sa kanila. Okay? Sabi ko, ito lang ang foundation natin, being a minister of the gospel. At marami kong mga questions, especially how we build, we start up, how we recover the ministry, how we help the ministry. So, they are so inspiring at yung iba, gusto nila na sumama sa akin. Gusto nila na mag-minister din dito sa Saudi Arabia. Sabi ko, just pray. Time will come. God will make a way for you. Kasi sa akin, nung sa Bible College pa lang, sabi ko, gusto ko pumunta ng Saudi Arabia. Wala akong pera, wala akong mga resources. Kung paano makapunta dito. But God made a way. At ako ay nakapunta dito sa Saudi Arabia. After ng graduation ko ng Bible College, diretso flight sa Manila. And for just 2 to 3 months, napunta ako dito. So, sabi ko, just keep on praying what is the will of God sa buhay ng bawat isa. Yun lagi kong sinasabi sa kanila. And they are so really blessed. At masaya sila sa mga na-share ko sa kanila sa talakayan namin for 3 hours of mentoring sa kanila. And then, lately, inano ako sa ng mga Bible students din na magkaroon ng sana ko sa batch ko yun, pero that's alumni batch ng mga Bible students, pero hindi ako dumalo sapagkat I feel na I'm not ready to face them because of some reasons before. Okay, kasi sa sa ibang group of associations ako. So, umalis ako sa group na sa association sa akin kasi at lumipat kami buong family namin dito sa isang association. Kaya hindi na ako umattend sa kanila even though I want. Pero sabi ko someday it will be. I will meet them someday when I'm prepared. And I pray to God na mangyari yun. At di pa naman huli. Di ba? Kaya yun, and then, the next day, sabi ko parang laging busy ang pastor. Sabi ko, Pastor, I offer my help for this church. So, binigay sa akin ang some of the ministry parts, kay mga functions. Kaya sabi niya dito ka sa sa mga teachings ministry. So doon ako na-assign sa mga Bible studies, mga Sunday school time namin. So ako nag-hold at I praise the Lord because nanibago sila at marami rin sila dapat na matutunan pa, sabi nila sa sharing nila sa akin. At talagang they are so blessed sapagkat they said, the way you talk, it's very inspiring and very
yung very easy to understand the way you talk sa amin. So, napapasalamat ko, sabi ko, that's for the glory of the Lord, na kung ano man nasabi ko sa inyo, it is because that I'm just doing my calling, being a minister of the gospel. Yun. Yun, at yun, talagang minsan sa buhay, sa family, maraming problema, pero pag nasa church, doon ko nakikita yung joy. Kaya, simula pa noon pa man, bata pa ako. Kahit mag-away kami ng tatay ko, minsan ayaw ko na pumunta ng church. But still God make a way na pupunta ka doon sa church. Attend ka. Kaya kahit masamang loob ko, pupunta pa rin ako. Until now. At yun lagi ang kapahingahan ko, ang pumunta sa iglesia ng Panginoon. And this is what I praise the Lord na kahit ayaw ko na magpagamit, but still God make a way na gamitin pa rin ako sa kanyang ubasan. And I praise the Lord for this. And also, sa mga provisions na binigay niya sa family ko, I'm so blessed, really. And lately, sabi ko, gusto ko mag-adventure. Ayun, nag-adventure kami yun. Napala ko sakit sa sa kamay dahil na dismantle yata yung mga kaugatan ko. Dahil mahilig ako magbike sa magmotor. So tinawid ko yung ilog na na marami pala mga bato na hindi ko naman kabisado ang area. Muntik na natumbag pero hindi naman natuloy, and I praise the Lord na safe and sound pa rin na napuntahan ko yung area na gusto kong puntahan, and I really praise God for this. And sa companies still I'm so blessed because they are also happy sa akin, okay, na magpatuloy pa sa company namin. And even especially sa anak ko, sa asawa ko na they are now in a good conditions. Sa lalo ng anak ko na makulit. At yun nga, nagreklamo na yung lola kasi hirap na sila mag-English. Hindi nila maturuan kung paano magbisaya tong anak namin. Sabi ko, turuan nyo na lang yan. At kayo na bahala dyan. Intindihin nyo na lang. Kasi talagang iba yung yung the way he talk. And this is all na safe and sound ako na nakarating dito. Amen. At makasama ko kayo ulit. Okay. So this is what I can say. Thanks be to God for all the things that He has done in my life and in family. Amen. Praise God sa buhay mo, Kuya Reg, at purihin ng Lord na safe ka nakarating dito. And sabi nga, walang imposible sa Panginoon. It seems impossible po sa atin, pero sa Kanya, everything is possible. So, and purihin ng Lord din na patuloy kang nagpapagamit mo sa ubasan ng Lord na saan man tayo naroon. Amen po. So, next, yan, si Kuya Rao. Ay, parang tatayo ka na eh. Praise God sa buhay mo, Kuya. Yo, God. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga nagkagwapuhan at nagaganda akong mga kapatid. Amen. Hindi po ako prepared, pero share ko lang po nangyari sa akin this week. Napapunta po ako sa Marjan kahapon. Actually, kailangan mag-deploy na sana ako, kaso merong some negative vibes or positive. May positive, may negative.
which is the positive, na yung negative. The positive is, binalik ulit ako dito sa Jubei. Siguro, meron pang Panginoon Diyos para makilala ko ulit kayo ng bubo. Yun lang po. Salamat po. Amen. Praise God. Sa buhay mo, Kuya Rab, for sure yan, may plano ang Diyos sa iyo at yun yung the best plan, kapatid. So, anyone? Sino pa po ang anak ng Lord na mag-share ng goodness? Ayan, praise God sa buhay mo, Kuya. Amen. And praise the Lord. Magandang gabi. Welcome, Kuya Jobert. Salamat sa biyaya ng Diyos. Magkasama muli tayo. Praise God. Ako ay magpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Unang-una sa pamilya sa La Union. Umalis kami ng Negros. That was 2022 na kung ano yung nabitbit ng pamilya, yun din yung dala. Nandoon yung haka-haka o nagkaroon ng doubt yung aking may bahay. But glory to God dahil pag nangako ang Panginoon at masundan mo ang kanyang pinapagawa o pinapadesisyonan, meron at meron po siyang gagawin. Ang nais ko pong ipapasalamat sa Panginoon, yung ginawa po niya sa panganay namin, si Naomi. Second year siya sa high school o grade 7 ba yun o grade 8. Doon sa school nila, siya yung pinaka-excel sa lahat ng aspito ng academic. Hindi namin yun expect, but by the glory of God, dahil sinabi na ng Panginoon yun, na saan man niya idadako ang panyapak ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga anak, ipakilala niya ito. So, ang nangyari po sa ginawa ng Lord doon sa panganay namin, so nag-excel siya doon sa group nila. At hindi lang yon, mayroon siyang iginuhit na mahusay po gumuhit yung panganay ko. Meron siyang ginuhit na ginawa itong cover ng isang aklat ng Rosario International School. Ako po ay na-amaze dahil hindi ko po yun naranasan. At kinuha ito ng mga committee at pinaalam nila na gagawin nilang cover sa isang aklat na gagawin sa lugar o sa school na kung saan nandoon sila nag-aaral. So para sa akin, napakalaking achievement nito by glory ng Panginoon dahil si Lord po ito, mga kapatid. Yung bang dayo sila sa lugar na yon at pangalawang taon pa lang ni Naomi sa lugar na yon, but yet the Lord is faithful and truth. Dahil tinupad niya yung kanyang pangako. At hindi lang po yun doon sa kay Nasser, pangalawa, grade 6 po siya. Sa school po nila, siya po yung hinihirang na pinaka-peacemaker. At the same time, nagkakaroon siya ng excellent din sa kanyang mga average. Ang sabi ko, anak, hindi man siguro magkaparehas yung kapanahonan natin, pero naniniwala ako na higit pa yung inyong ma-encounter, lalo isama ninyo palagi ang Panginoon. So napakabuti po ng Panginoon dahil nakilala sila sa kanya-kanya nilang school o sa kanya-kanya nilang classroom kung paano o sino sila sa harap ng Diyos. Ganon din si Nathaniel at si Natalie doon sa kinder ba yun yung after ng dike? Kinder ba yung tawag noon? Praise God dahil sa batang ito, nagkaroon sila ng maraming kaibigan, lalo na yung mga nanay. So kung mga panahon na nauna na hindi sila nag-uusap, so lately nagkakaroon sila ng grouping at the same time, nagkakaroon sila ng fellowship doon sa school, sa UCCP. So glory to God dahil alam niyo mga kapatid, pag ibigay natin kay Lord yung buhay natin, bigay natin na totoo. Just go all the way. Hindi po si Lord hindi po si Lord malayo. Nandito po siya palagi. At meron siyang gagawin sa bawat buhay natin. Yan po yung naranasan namin ang mag-ina ko doon sa Rosario, La Union. Boundary ng Baguio, ng Tiplex.
Hindi po kami taga roon, pero ngayon nakamigrate na kami roon dahil taga roon na kami ngayon. Purihin ang Diyos dahil sa biyaya ng Diyos at ang sabi nga ng Panginoon, ang lagi kong binabahagi sa aking may bahay yung word sa Deuteronomy ng chapter 28 na pupunta kayo sa lugar na o titira kayo sa bahay na hindi kayo nagtayo, sasalo kayo ng tubig sa balon na hindi kayo ang naghukay. At yan po yung literal na naranasan ng pamilya. And they are been provided by the Lord. Salamat sa Panginoon. Pangalawa pong pinapasalamat ko sa Panginoon, mga kapatid, yung grasya, yung pabor niya, lalo na dito sa bansang Saudi Arabia sa kumpanya. Dahil po sa kumpanya po na kung saan nirecall nila ang inyong lingkod, ang oras po ng pasok ko po ay hindi po nila hawak, kundi ako po, yung lingkod po, yung may dala ng oras. Kung sa iba kailangan pagtrabahuan yung 8 oras, sa akin po, ang company po ay well trust sila doon sa naibigay na contribution ng inyong lingkod sa kung ano mang mayroon silang mga project. Kaya salamat sa Panginoon dahil ito po ay inaari kong promosyon pagdating sa Panginoon. Hindi po promosyon sa mundong ito, promosyon sa Panginoon dahil lahat ng ito ay galing sa Kanya, mga kapatid. When we fully trust the Lord, si Lord po ang magpaplansa sa lahat. Amen. Yes, may sitwasyon, but you will found at the end of the day to glorify the name of the Lord. Amen? Dahil ang Diyos po na pinaglilingkuran natin, totoo po siya. And lastly po, mga kapatid, yung health na binigay ng Lord, na kung saan dati, inisip ko lang ito na ibalik na dating lifestyle. Dati po kaming napaka-active way back sa mga panahon, kasama ko si Kuya Joey. So nawala po ito unti-unti yung pag-marathon. So ditong past few weeks, dahil doon sa isang project engineer namin, siya po yung nagtatanong pagdating sa health. So ako naman, share pagdating sa health. So one day, nagkaroon kami ng agreement na why not gawin natin araw-araw tayong tumakbo. So doon po nag-umpisa ito, mga kapatid, na nitong lately, mga almost 3 weeks, araw-araw po kami tumakbo. Although naibalik na siya sa damam, but yet, glory to God, araw-araw nagkakaroon ng pagbabago dahil na kahapon po, ang dating timbang ko na 88, naging 83 na lang siya. So, sabi ko, Lord, achievement ito, Panginoon. Amen. So, glory to God. Salamat sa Panginoon. Dahil ang hirap pong gumising sa umaga, pero si Lord, ginigising po niya ang kanyang mga anak to glorify Him. Amen. Amen? At yun po yung mabuti sa lahat, mga kapatid. Tanging ang kabutihan ng Diyos at pasasalamat dahil tapat po siya sa lahat ng kanyang pangako. He never be late, but always on time sa bawat buhay natin. Amen? Amen. Praise God sa buhay mo, Kuya Nas, and God is faithful talaga. At napakapalad po ng mga bata na exposed na sa salita ng Lord, yung mga anak ni Kuya Nas, no? Lagi sila sa devotion, kasama po sila sa Sunday service. At gawin po kumilos ang Lord, no? Yung wisdom na nagmumula sa kanya ay nandun na sa mga anak niya. So, it's a lesson also for us na kung meron man tayong ituturo sa ating mga anak, ay yun yung the Word of God. And before po ako magtatawag, convicted din ako na i-share ko yung story na kung paano ko na-encounter ang Panginoong Diyos, yung totohanan, kung saan narito po ako ngayon. And dati po kasi, kung si Ate Maria Cel ay siga, sabi ni Kuya before, ako naman po ay ma-pride at matigas. So, sinasabi nila kay Kuya Eli noon na it's very impossible na maakay niya ako na maging born again. But kasi dati po, isa po akong soloist sa Roman Catholic, isa din akong lector. So, malalim na po talaga ako doon. But then, very persistent po ang Lord. Consistent po siya kung paano niya tayo tatawagin. Hindi po siya mag-i-stop. So, ganun po yung kung kumilos ang Lord kapag tayo ay tatawagin niya. So, matigas po talaga ako. Though, na-share ko na sa mga online, sa mamis, doon, ito. Uma-attend na ako doon, nagjo-join na ako, pero wala pa po yung puso ko.
So that time, marami po akong business, online, 2 physical store po. So, napakatigas ko po talaga. And one time po, na naginip ako na may isang lalaki na humihingi ng uniform ko dahil gusto niyang labahan yung 2 sets of uniform ko. Dahil sabi niya, lalabahan ko yan kasi ang dumi-dumi na. And sobrang nahiya ako sa kanya. Hindi ko maipakita yung face ko. So sabi ko, ano kaya yun? Wala akong alam sa Word of God eh. Nagsisimba ako pero wala akong alam. Hindi ko po alam kung ano yun. So sinare ko po kay Kuya Eli. And then sinabi niya sa akin yun sa Revelation that God wants, gusto niya akong linisin, i-purify. And so dun po ako na parang nagising. But then wala pa po sa puso ko. Wala. And then one time, nagkaroon po ako ng mga pagsubok. And alam niyo po mga kapatid, dahil sa katigasan ko, ito talaga yung ginawa ng Lord sa akin. Yung pruning, tinanggal niya lahat ng business ko. Alam niyo po yun? Sa sobrang tigas ko, ang Lord gumawa talaga ng bagay na hindi katanggap-tanggap sa akin. And so, nagkaroon ako ng depression, ng trauma. But then, napakabuti ng Lord. While I'm in that situation, meron po yung online mommy devotion. Alam niyo po yun. And so, at that time, na-depress ako. But then, nandun naman yung comfort na dala ng Word of God. Kasi kailangan kong magbasa eh. Kailangan kong mag-aral kasi nag-e-exhort na po ako at that time. And so, marami akong nabasa na truth about Jesus. And so, naintindihan ko yung ginawa ng Lord kung bakit inalis niya lahat sa akin yun dahil nakalimutan ko siya. And God is so good dahil hindi niya ako hinintuan hanggat hindi ko siya makilala ng totohanan. And so mga kapatid, alam niyo yun, napakabuti ng Lord. Alisin mo lahat yung business mo. At pinapunta ako dito mga kapatid to share my story with you. And napakabuti ng Lord dahil nawala man lahat sa amin yun. But then, the best thing is, natagpuan ko si Jesus sa aking buhay. And naunawaan ko yung mga bumubulo sa isip ko noon yung hindi ko naiintindihan. Dito po niya pinaunawa sa akin dito sa Saudi. Kung wala po akong submission noon sa Panginoon kahit kay Kuya Eli, napakabuti ng Lord dahil binuksan niya po ang aking puso at yung mata ko to see the truth about Him at yung salita niya. So yun lamang po mga kapatid. Thank you. Kanta. Praise the Lord. Sa bago ako kanta, mga kapatid. So, narinig niyo yung mga patutuo ng bawat isa. So, kanya-kanya po tayo na inabot ng Lord sa kanyang kaparanan. And pinaka-the best thing sa Panginoon is nandun yung palagi niya na paglapit sa atin. So, kailangan natin na magdesisyon na ipagkatiwala ang ating mga buhay sa Kanya. Amen na tayo doon. Amen. Plakpatin si Lord. Amen. So sa buhay ko rin mga kapatid, ito yung pinaka-verse na palaging meditate ko for 2 months that the Lord said in His Word in Jeremiah chapter 1 that He said to Jeremiah, I know you before you were born. And also in Book of Psalms chapter 139, ang sabi po ng Lord kay David is, or ang sabi ni David na nakita mo na ako bago ako ipinanganak. So si Lord, mga kapatid, even sa buhay ko, ba sa mundo na nasa sa kasiyahan, nandun na ang pagpili ng Lord sa atin. Amen. Nandun na ang pagtingin ng Lord. Ang napaka-importante mga kapatid is sa ating mga buhay ngayon, maraming tinawag, kunti lang pinili. Bakit po? Kasi kunti lang naman ang tutugon sa pagtawag niya. Maraming nga imbitahin, kapatid, pero kunti lang naman ang pupunta. Amen? Kaya mapalad tayo ngayon. Kasi nandito tayo ngayon sa gawain ng Lord. Hallelujah! Praise God!
So kanina, isang highlight lang mga kapatid, ang buhay ng Kristiyano, marami pong patotoo. Kaya Lars, marami pong patotoo mga kapatid. So, amen. May isang Indiano na kasama kami, yung lead engineer doon, kapatid. Yung bago lang po ako sa department na yon, ang Indiano na yon, nag-UOC siya. Tapos pumunta siya doon sa, nakasalubong kami doon sa pantry, sa may tsahan. Tapos nagkukwento siya patungkol sa pag-UOC niya. Alam mo yun mga kapatid. So, siyempre ako, bilang lingkod ng Diyos, is mga ganung mga bagay, pag marinig mo yun, hindi mo kailangang ito-tolerate, ano. So, ang sabi niya na, sabi ko, bakit ka mag-UOC? Sabi ko sa kanya, tinan mo yung kaha ng sigarilyo. Di ba ang sabi na nakakamatay? Pinatingin mo sa kanya sa oo nga. So, mayroon siyang kwento sa akin na sabi niya, example, di ba yung sa mga aksidente daw, di ba lahat naman tayo mamamatay? Oo, lahat tayo mamamatay. Sabi ko, pero napaka-unfair na ang isang tao magkakaroon ng mga sakit na pwede ka namang papanaw dito na walang sakit katulad ng mga man of God, tulad na Moses. Pero napaka-unfair sa mga lingkod, sa mga anak mo, sabi ko sa kanya na sila yung magsusoldier sa mga masakit o mga ginawa mong mga kamalian. Tapos sabi niya, hindi, ano lang ako, isang beses lang ako nag-UOC sa isang araw. Tapos lumabas siya. Tapos sinama ko siya. Sabi ko, kasi pakaya Bingkat. Mr. Bingkat, what are you doing? Siya nun, hindi ako nag-UOC. Alam mo yung mga kapatid, yung mga ano yun, hindi yun mga pangkaraniwan, may mga posisyon yun. Even kanina din, mayroong isang specialist, sabi niya, patungkol sa nagkwento sa buhay, hindi yung mga batang Saudi, mga matatanda na po ito kapatid. One time, yung sa kabilang department, alam nila Kuya Richard yan, na nagbabahagi ako ng mga salita ng Diyos sa Saudi mismo kapatid. Amen, Saudi yan mismo. So hindi yan mga kaedad ko na Saudi mga matatanda yan mga kapatid. So sabi ko kanina, yung bago na si Joseph, sabi ko, parang naano siya sa buhay niya, yung alam mo yung nawala ng gana, sabi ko, alam mo ba magkakaroon lang ng important ang buhay mo pag alam mo yung purpose. Sabi ko sa kanya, kung gusto mong alamin ang purpose, dapat alamin mo yung sinong naglikha sa'yo. Sabi ko, yun ang sinasabi ko palagi sa kanya sa yung word of wisdom So alam nila mga kapatid na ang iyong lingkod is Kristiyano, na sa kabila ng mula sa Olefin Tree, ngayon sa utility, palagi yung niyaya nila ako na magiging M. Pero alam niyo po na instead na sila yung mag-influence sa'yo, napakaganda kapatid na ikaw yung mag-influence sa kanila. I-influence mo si Kristo sa buhay nila kung sino ba talaga tayo, mga kapatid. So yun yung pinakamaganda na ginagawa ng Lord sa buhay ko mga kapatid, na inspired na sa kabataan ng iyong lingkod is nandun yung boldness na pagbabahagi ng salita ng Diyos regardless anong lahi sila, matanda sila kapatid, anong posisyon nila. Ang napaka-importante na palagi natin matayuan ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya salamat sa kay Lord sa mga pagkakataong ito na tayo ay pinagtatagumpay na kay Lord. Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. Aawit po tayo, sabayan niyo po ako, mga kapatid. Noong una pa man, ang Diyos po is nasa atin na, mga kapatid. Nakatingin na sa atin, nakasubaybay na sa atin. Thank you, Jesus. It always been Jesus na nakaabang palagi sa atin, kapatid. Amen. You saw me first. You let me in when I was at my worst. The moment when I heard you say my name, it's the first time in so long I'm not afraid. I'm not afraid. One more time. You saw me first. You let me in when I was at my worst. The moment when I heard you say my name, it's the first time in so long I'm not afraid.
Praise the Lord. So, diretso tayo. It's giving time. Kasi, guys, tayo may pag-giving time, mga kapatid. Laban natin si Lord. So, napakahalaga na manawaan natin, mga kapatid. Bakit ba talaga tayo magbibigay? Kailangan ba talaga ng Lord, mga kapatid, ang pera? Kapatid, yan kasi ang dapat nating unawain na pagdating sa pagbibigay, mga kapatid. Kaya pag-uusapan natin ngayon, ang plano ng Diyos sa ating mga buhay para mapalaya tayo sa ating mga financial na mga challenges. Kasi kalamitan sa atin, amen, nakagapos tayo, mga kapatid, sa mga sitwasyon natin. Kaya ngayon, tuturuan tayo, mga kapatid, kung paano po ba tayo mapalaya. Kasi ang nais ng Lord, ganito mga kapatid, when ay isang buhay na patutuwin ay sinundan ko si Lord, mga kapatid, sa buhay ito, is ang yung lingkod po, kung ano mang mayroon noon, alam ni Rila yan, dito si Rila, kung gaano po kami sa probinsya, is napapalaya po sa mga ganong mga sitwasyon, mga kapatid. Sa malalo sa mga financials. Kaya nga, dito muna tayo, mga kapatid. Proverbs 11:24, the one that will scatter yet increases more. Sabi niya, and there is one withholds more than is right, but it leads to poverty. So, tandaan natin, ang equation ng Lord pagdating sa financial, hindi po parehas sa mundo. Ang sabi niya, na mas lalo kang nagbibigay, mas lalo kang magkaroon. Kung lalo kang, mga kapatid, na mag-withhold, kasi ang sabi niya, more than is right, karapatan mo, sahod mo, kapatid. But ang sabi niya, it leads to poverty, kapatid. Kaya nga minsan, hindi natin naunawaan, mga kapatid, paano ito? In our mind setting, on human thinking, it's talagang, opposite sa parallel. But pagdating sa salita ng Diyos, mga kapatid, is, kung anong sinasabi niya, yan po ang magkakaroon ng katugunan. Kaya kung nais natin mapalaya, mga kapatid, sa mga financial situation natin, challenges, now, dito tayo, mga kapatid, sa sinasabi ng Lord, para magkakaroon tayo ngayon ng freedom. Nais ba natin magkakaroon ng freedom, mga kapatid? Amen. Amen. So, ang intention ng Lord, kapatid, nasa sagana tayo. Abundant blessings through dominion, kapatid. But however, hindi po pwede natin sabihin na, kung pagpalain ako ng Lord, pagpalain ako, nasultihan siya, nanalo ng luto. Hindi po ganun, mga kapatid. Kasi it is man response kung paano tayo makaranas ng pagpapala na sinasabi sa salita ng Diyos. Let's natin. Ano ang sinabi dito, mga kapatid? That is in Deuteronomy 28, kapatid. So, okay, Deuteronomy 28. Inaano ko na lang, mga kapatid, no? Basahan nyo lang. Kasi there is a blessing on obedience and there is a curse of disobedience, kapatid. Ang sabi ng Lord, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands, sabi niya, I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. Ang sabi niya sa 2, you will experience all this blessing if you obey the Lord your God. So jump lang tayo sa 6, na mayroon niyang blessing din yan, mga kapatid, before that. Ang sabi niya, wherever you go, whatever you do, you will be blessed. Kung anong gagawin mo, anong plano mo, saan ka pupunta, pagpapalain ka. So hindi nababase, kapatid, ang pagpapala sa bansa ng Amerika, sa Canada, hindi po, kapatid. Kung anong meron kalaki ka na meron ka, sabi, whatever you do, wherever you go, saan ka pupunta, anong gagawin mo, sabi, you will be blessed. Yun ang sinasabi ng Lord. So hindi na magmamatter, kapatid, ang pagpapala sa ang lugar o anong posisyon mo sa kumpanya, laki ng sahod mo, kapatid, na mamatter yan. Kung, ang sabi niya, if you carefully keep all His commands. Now, ang sabi niya dito, mga kapatid, the Lord will conquer your enemies when they attack you. Now, that is in Israelites, but we are now spiritual Israelites. Ano po ang atake ng enemy sa atin, mga kapatid? Physical, health, pamilya, trabaho. Yan po ang attack. But if we are obeying the Lord, ang sabi niya, we will conquer the enemies when they attack you in every side, kapatid. Ang sabi niya, they will attack you from one direction, but ang sabi, they will scatter from you in 7. So, hindi sila makakaroon ng pananaig. At ang sabi niya sa 8, the Lord will guarantee a blessing. Garantiyahan ka niya, mga kapatid. A blessing on everything you do, and you will fill your storehouse with grain. Fill. Kapatid, pag-aapawin niya yan. The Lord, your God, will bless you in the land He's giving you.
Ano sa 11 ang sabi niya? The Lord will give you prosperity in the land He swore to your ancestor to give you, blessing you, have many children, kasamang anak, livestock, mga kapatid, and abundant crops. The Lord will send a rain and proper time from His rich treasury in the heavens, and He will bless all the work you do. Ito na mga kapatid. You will lend to many in nation. Ikaw ngayon ang magpapautang. Ang sabi, you will never need to borrow from them. So hindi ikaw ang mangungutang. Ito yung pinakamaganda mga kapatid. Kasi kalamitan, hindi nangyayari yan sa atin. Bakit po mga kapatid? Yung ba yung, di ba sabi nga, doon sa IP na pinag-usapan natin, Romans 15, na bakit nasuot ang Biblia? Para magkaroon ng katugunan ang mga sinasabi ng Diyos. O bakit hindi ito natutugon sa atin? In so many years, mga kapatid. In some cases, kailangan natin mag-obey sa commands ng Lord. Kasi pag hindi ma-obey yan, mga kapatid, walang mangyayari yan. Ang pangako ng Diyos, napapako yan sa atin. Kasi bigyan natin mga kapatid ng diin pagdating sa, kasi gusto natin, Lord, gusto ko ng blessing. Kapatid, sundin natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos para magkakaroon ng kaganapan ng blessing na inihingi mo kay Lord. Kasi ang sabi, if you listen these commands of the Lord your God, I am giving you today, and if you carefully obey them, ang sabi niya, ito palagi itong pinabanggit, I will make you the head, not the tail. Sa lahat ng gagawin mo, magiging ulo ka, hindi ka magiging nasa huli. Now, i-check natin ang ating mga sarili. Yung mga matatagal na mananampalataya. Saan na tayo? Mga kapatid. Kasi the blessing will lead us to obedience, kapatid. Kasi baka, ang dinugdali, Lord, pagpalain niyo po ako, alam mo na salita ng Diyos Nagpaala ka na Ang sabi niya, you will always be on the top and never be the bottom. Yun po ang ating katayuan dapat, mga kapatid, at dapat nating tatayuan bilang mga Kristiyano. Kasi yun yung pinangako ng Lord sa atin. Kaya minsan, pag nasasabi ako ng mga ganito, even in the Word of God, marami pong sinasabi at the back. At mas lalo kang mga kapatid, mas lalo kang gagapang pag mga ganung mga bagay. Kaya unawain natin mga kapatid, ang sinasabi niya itong, ano bang sinasabi pagdating sa financial blessing o financial prosperity? Now, hindi ito prosperity gospel, kapatid, no? Kasi hindi man ang sentro ng gospel ang prosperity. But if we obey the Lord your God, meron siyang kaakibat na pagpapala, mga kapatid. Di ba ang sabi, napakaganda, hindi ikaw mangungutang, ikaw ang magpapautang. O kung hindi ito nagkaroon ng katugunan sa atin, mga kapatid, isa lang, hindi sila sinungaling, tayo yun. Hindi natin sinusunod anong sinasabi sa salita ng Diyos. With all these years, kapatid, hindi ko galit sinasabi ko lang kapatid, kasi minsan kasi sa panahon na ngayon, maraming mga devourer nasa kapaligiran. May mga pera na iniipon natin, nagpunta sa ibang gastusin, hindi sa plano. Bakit po? Kasi wala tayong obedience, mga kapatid, pagdating sa salita ng Diyos. Anong sinabi niya dito, mga kapatid? Will a man rob God? Ninanakawan ba ng Diyos ang tao? And ano sabi ng Lord? Yes, you're robbing me. Ninanakawan niyo ako. But you ask, paano namin kayo ninanakawan ng Diyos? Sa tithes and offerings. So dalawa po ang ibig sabihin ng giving. Either you tithes or offering. Ang sabi niya, you are cursed with a curse. Yet you're the whole nation still robbing me. Kahit sinumpaan na kayo, hanggang ngayon ninanakawan niyo pa rin ako. Ang sabi niya, bring all the tithes. Now, ito, tuturo natin ito ng tama kasi ang iba din, pinipwersa ito. Usapan natin ito mga kapatid para maunawaan natin kahit mga kapatid, ang salita ng Diyos, hindi siya nagbabago. Tandaan natin, the Lord will never change. Hindi niya binabali yung salita na binibitawan niya. Ang sabi niya, bring all the tithes into the storehouse, there will be enough food in my temple. If you do this, says the Lord of heaven armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take in it. Ano ibig sabihin? Overflowing, mga kapatid. Tandaan natin na huwag tayo yung manatili, mga kapatid, kung anong katayuan natin. Kasi, di natin kasigurado, akala, okay, pinagpala ko kaya Ernest, dahil may sahod ako, may trabaho ako. Kapatid, normal po, may sahod ka, kasi may trabaho ka. Pagdating sa pagpapala ng Lord, mga kapatid, you will imagine kung ano yung mga plano niya para sa atin, mga kapatid. Anong sabi ng Lord? Try it.
put me to the test. Di ba ang sabi ng Biblia, huwag natin i-test si Lord. Pero pagdating sa tithing, kapatid, ang sabi, subukan niyo ako dito. Dito lang siya nagkakaroon mga kapatid ng challenge. Isa-challenge mo ako dito, subukan niyo ako dito. Yun ang sabi ng Lord. Kapatid, alam niyo Kuya Rilan, ay isa sa a living testimony kung paano po nagkakaroon ng breakthrough sa buhay ko personally, mga kapatid. So many to mention ang ginawa ng Lord pagdating sa financial. That is, kaya nandyan na Kuya Rilan, ayaw lang kasi baka sabihin niyo sa akin na napakayabang naman na ito ng nagbahagi ito. Kasi meron breakthrough mga kapatid sa Panginoon. Ang sabi niya, I will rebuke the devourer for you. Devourer, mga magnanakaw, hindi physical, but spiritual, kapatid. Kasi marami pong devourer. Example, mag-drive ako, o magkakaroon ng fines. That is devourer, kapatid. Isa din ako sa biktima ng ganon. Diba? That is one way, kapatid. Lahat tayo ito, lalo may masasakyan. At sa mga iba't iba kaya ang atake ng kaaway sa iba't ibang mga sides. Now dito, ang sabi niya, I will rebuke the devourer for you, so that, ang sabi niya, it will not destroy the fruits of your land, the vine of your field, and will not fail to produce fruit, says the Lord of hosts. So bibigyan ka ng Lord ng pagpapala, at siya pa ang magpo-protect sa pagpapala. Kasi pwede magbibigay si Lord sa pagpapala, mga kapatid. Magtatrabaho ka, normal po, may pagpapala. But the point is, ang protection ng blessing, kapatid. Kaya nga, buhay ng tao, paikot-ikot lang eh. Sa financial, kapatid, hirap ng buhay, ganito, ganyan. Kasi bakit? Hindi sinasunod kung ano sinasabi sa salita ng Diyos. Yung kasi yung, huwag natin kasi balikan si Lord, mga kapatid, pagdating sa ating mga financial. Kasi meron na siyang ginawa eh. Meron na siyang nilahatag, mga kapatid. Kailangan natin sundin. O, marami natin sinubukan. Sinubukan magnegosyo, ganito, ganyan. Ang sabi ng Lord, subukan niyo ako dito. That is one way, mga kapatid, pagdating sa blessing. Hindi ito kasi si Lord, pagpapala ng Lord is, meron siyang, kumbaga talin sa salita niya. Susundin niya kung anong sinasabi niya sa word niya. Hindi yung automatic dyan, ano yung ginto, automatic na magkaroon ka ng bahay. Hindi po ganun, mga kapatid. Walang swerte, walang naswertihan pagdating sa blessing. It is from the hands of God. Amen? Napag-usapan natin ngayon, the facts about tithe. Kasi isipin natin, yung tithing ko yan, ano na yan sa notice, sa batas yan Di ba? Minsan narinig natin yan, sa batas yung tithing. So, hindi natin kasali ko yan, kasi by the grace tayo. No? I am agree po ako mga kapatid, pagdating dito, hindi po siya yung katulad ng sisingilin natin, or pepwersa katulad ng ibang ginagawa ng religion. But pag-usapan natin ngayon dito mga kapatid, ano ba ang sinasabi pagdating sa tithe? Di ba? Ang sabi ng Lord, bring the tithes. Dalhin mo ang ikapo, yan po ang tithes, kapatid. 10 bahagi, mga kapatid. Now, lahat tayo kasi gusto natin magkakaroon ng breakthrough, mga kapatid. At gagawin ni Lord yan, kasi ginawa ng Lord yan, personal sa buhay ko, at sa mga ibang mga kapatid, sigurado mga kapatid, gagawin din yan sa inyo. Amen? Now, una kasi, nami-mislead yung mga totoong mga katotohanan pagdating dito sa usapin, but deklarahan natin ito na ayon sa Biblia. Ano bang sinabi ng Biblia pag marinig nyo ang tithing, mga kapatid? So, dalawa pong ibig sabihin ng giving, either offering or tithe. Okay. Basahin natin mga kapatid, what is tithe? Ano pong ibig sabihin ng tithe? It is 1/10 of the produce of the land, with the grain from the fields, on the fruit from the trees. Ibig sabihin, lahat ng anong produce mo noon, mga kapatid, is nasa trabaho sila sa pagsasaka. Now, sa atin din dito is iba din. Ang sabi niya, anong produce mo is, ang sabi niya, with the grain of the fields, the fruit from the trees, belongs to the Lord. And ang sabi niya, it must be set to Him as holy. 1/10, kapatid na, 1/10, kapatid. Amen? Sa Leviticus po yan, kuya. Leviticus 27:30-34. Amen? Kasi may naghahanap. Na kung gusto nilang kainin, ang tithe, mga kapatid, yung 10 para sa Panginoon, ang sabi nila is, babayaran yung value doon at plus 20%. 20%, mga kapatid. Amen? Kung 10% yan, ibig sabihin 30% ibabalik mo kay Lord. Kung kakainin mo yung mga, yung mga produce na yon. Now, ang sabi niya, even sa animals, count of every 10th of animals. Kung suba, 10 yan, yung isa sa Panginoon. Na hindi ka rin mamili ng, ito yung limping, masakitin, para kay Lord yan. Sabi, you did not choose between good and bad. Sa atin, di ba ba, minsan sa atin, nagbigay tayo kay Lord.
minsan barya-barya lang. Yung pinaka, ano na ba, mga kapatid? Yung pinaka-least na. Kaya nga, sabi niya, if you exchange one animal for another, then both of original animal and substitute will be considered holy and cannot be bought back. Ang sabi niya, these are the commands that the Lord gave through Moses on Mount Sinai of Israelites. Now, ang sabi ng Lord doon, kabila mga kapatid, if kung sundin niyo ang sinasabi ko, ito ang gagawin niya para sa atin. Pagpapalain niya tayo. Now, kapatid, let's have, magwan-one tayo sa Panginoon. Kapatid, hindi dahil, huwag kayong makalala kapatid, dahil hindi namin dito binubulsa yung mga ganito kapatid. Ginagamit natin to dito sa panambahan kung saan man kapatid. But the thing is yung pagdating sa giving mga kapatid is napakahalaga dahil iyan po ay yung covenant mo yan or commitment mo yan sa Panginoon. Kung paano ba natin sinusunod ang salita ng Diyos mga kapatid. Huwag tayong pagdating sa Pilipinas, babalik naman sa umpisa. Ang hirap ba yan mga kapatid? Parang gulong ang palad ng buhay. Matagal na tayo nag-abroad dito kung ang bihira lang itong mga first timer. O matagal nag-abroad, kumusta naman kapatid? Let's check kapatid. Marami na kayong sinubukan. Kung gusto niyo manatili ng ganyan, kapatid, tandaan natin, walang kasiguran sa Saudi Arabia. Sabihin ko sa inyo, sigurado sila sa ating mga buhay. Now, tandaan natin ito, disclaimer. Di ba Kuya Nils, ang about sa tithing is para sa batas lang yan. Di ba, grace na tayo. Pag-usapan din natin yan mga kapatid. Kasi meron mga disclaimer yan eh. So the law, sabi ng Galatians 3:14, however, is not based on faith. On the contrary, the man who does these things will live by them. Then sa 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. It is written, curse as everyone is hung on the tree. He redeemed us in order that the blessing promised to Abraham, tandaan ko, promise yung kay Abraham, no, would come through the Gentiles and in Christ Jesus, so that by faith we might receive a promise of the Spirit. Now, ang maraming tanong mga kapatid is, ang tithing isa patas. Napag-usapan natin kasi ito yung mga neglected truth, mga na iwanan o mga hindi na ituro na katotohanan. Number one, mga kapatid, Abraham, kailan bumaba ang batas? At the time of Moses. So, ilang dekada pa o ilang hundred of years pa bago pa dumating si Moses kasi una mo na si Abraham. So, ang sabi dito, nanalo po si Abraham sa digmaan, kapatid, sa mga kings dahil at that time is nabihag po si Lot. So, marami siyang kings na nakalaban. Then, when Abraham return from defeating, ito yung kings na to, and the kings allied with him, the king of Sodom went out and met the valley of Shaveh, which is in the king's valley. And this one, the priest, the Melchizedek, the king of Salem, brought out bread and wine, and he was a priest of the Most High God. And ang sabi niya, then he blessed Abraham and said, blessed be Abraham by the Most High, creator of the heaven and earth. And he blessed be the Most High, who has delivered your enemies into your hand. And ang sabi din, then Abraham gave Melchizedek tenth of everything. Kapatid. So that is the time of before the law, bago pa ang batas. So wag natin iniglek ang katotohanan, mga kapatid. Sabihin natin, sa batas lang hindi po pwede. Now, the tenth is practiced already before Moses. Before the law is come through Moses, kapatid. Ibig sabihin, sinasabuhay na nila. The first free will offering. Amen? Pangalawa, mga kapatid, si Jacob, yung pinatlaya siya ng mama niya o pinaalis siya doon sa bahay nila. Bakit po? Kasi papatayin siya ni Isaac. Pumunta siya ngayon doon sa lugar ng mama niya, mga kapatid. Wala siyang dala. Ano ang sabi niya dito, mga kapatid? Naglalakbay na siya. And the next early morning, Jacob took the stone and he had placed under his head and he set it up a pillar and he poured oil on the top of it. Bakit? Kasi at that time, nagkakaroon siya ng panaginip ng mga anghel, panaog. At ang sabi niya dito, mga kapatid, okay, and he called that place Bethel. It means the house of God. At ito yung unang pangalan niya, Luz. Then Jacob made a vow, saying, vow, kapatid, pangako. Nangako siya. Ang sabi niya, if God will be with me and watch over me on this journey, and He will provide me with food to eat and clothes to wear, so that I may return safely to my father's house. Natandaan natin, yung last time na ako yung tumayo ito na nangaral, di ba, napakayaman na ni Jacob, mga kapatid. Napakayaman na niya.
So ano yung pinangako niya sa Panginoon? Then the Lord will be my God, and this stone I will set up as a pillar will be a God's house, and all of that, ang sabi niya, you give me, ang lahat na binigay mo sa akin, O Diyos, I will surely give you a tenth. A tithe, ibig sabihin mga kapatid, so before Moses, kapatid, kasi si Jacob muna, right after si Joseph, di ba si Moses sunod pa, so nandun na ang pinag-uusapang tithing. So hindi siya under the law, kapatid. Yes, kasama siya sa batas, but it was practiced before the law. Unawaan natin. Pero hindi ito mga kapatid, disclaimer na hindi ko kayo na pinipilit. Ang sinasabi ko lang, kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita para mawala yung mga kapatid ng tinatawag nating financial burden. Minsan gapos tayo, nangungutang o ang mga bagay, kapatid. Di ba, ang Diyos is provider? Then how it comes, kapatid? Paano nangyari? Hindi ito pangkukondem mga kapatid, no? This is not condemnation. This is the truth. Pag-usapan natin ito para manuhaan natin kung ano ba yung sinasabi pagdating sa final. Kasi for salvation, walang problema eh. Tinatanggap natin, pero pagdating sa offering, parang ano tayo eh, parang tinatawag na hesitant pa. Diretsuin ko lang mga kapatid. Now, ang Panginoong Isus din, nag-uusap din ng tithing, mga kapatid. Sabi na, si Jesus wala namang sinasabing tithing. Now, sabi ni Lord dito, okay, bakit niya ni-review? Kasi ang iba dito, na-misinterpret nila. Diba sabi ni Jesus walang tithing? Ni-rebuke niya ang mga Pharisees. Bakit po? Nagtatithe sila pero nawala yung aspito ng batas, ang kawaan at kahabagan. Pero ang sabi niya, yes, you should tithe. Sinabi ba ng Lord, huwag kayong mag-tithe? Ang sabi niya, tandaan niyo mga kapatid, yes, you should tithe. Yes. But do not neglect the more important things. So, ibig sabihin na mag-tithe ka, ibig sabihin na ikaw na rin yung ikaw na rin yung masusunod. Ibig sabihin, huwag mong kalimutan ang justice, yung mercy, and faith. So, Jesus also talk about the tithing, kapatid. Kaya minsan, is hindi talaga karoon ng breakthrough just because, hindi dahil na hindi tayo pagpapalain ng Lord. It's because sa atin din, nagbabalik mga kapatid. Okay. Tithing lesson, kapatid. So, tandaan natin to. The tithing is started before the law. Abraham's time principle, it is a giving for the victories over his enemies. In Jacob principle, it is a demonstration of trust in God as a vow offering. Example, Lord, pupunta ako ng Saudi, Lord, babigyan kita ng ganito. Di ba, mayroon tayong mga ganyan na mga pangako noon, mga kapatid. Even din sa Panginoong Isus, it's a grace principle. Bakit po? Our principle is under the grace and far exceed under the law. So, bakit natin ito tinaturo? Hindi dahil napipilitin tayo mga kapatid. Sasabi dito, dahil ang tagal natin, di ba gusto natin magkaroon ng breakthrough? Gusto natin magkaroon ng kasaganahan sa buhay. Ang dami natin sinubukan ng mga business, mga plano. Ay, how about subukan natin sinasabi ng Lord? Try me on this. Put me on this. Subukan niyo ako dito. So the tithing principle mga kapatid comes with specific blessing and protection. Tandaan natin, dito lang sinabi ng Lord, put me to test. Subukan natin siya dito. Anong sabi niya? That He will pour out the blessing, kapatid, na wala nang paglalagyan ang iyong tahanan o yung storehouse mo at the same time, He can protect. He will protect and rebuke the devourer. Yung mga magnanakaw na spiritual, kapatid. Amen? So, conclusion, mga kapatid. Okay, that is conclusion. Application tayo, mga kapatid. So marami akong patutuo, mga kapatid, pagdating dyan. But, bibigyan ko kayo ng link. Gusto yung attach yan. That is from the Ministry of New Zealand. Pangalan po ni Elma Larsen, kapatid. Ang patutuo niya, mga kapatid, I may just make it quick. Isa siyang born again, bagong born again last 2006 sa May. At hisitan siya sa tithing. Tulad sa atin, mga kapatid. Ang sabi niya, alam niyo yung mga bansa na yon, yung mga West. Diba, pag hindi ka makabayad sa mga mortgage, mga kapatid, yung bahay, pagkakaroon ka ng red sa bangko, red alert pa, mga kapatid. So, ano nangyayari, mga kapatid, is, sinabi ng pastor niya, sige, ito yung mangyayari sa'yo, di ba? Ang binibigay niya kasi niya 2% lang, mga ganun, mga kapatid. So, meron siyang katanungan ngayon pagdating sa tithing. Na ang sabi niya na pagdating sa Panginoon is in-encourage tayo mga kapatid na ma-exercise ang sinasabing magbibigay ng 10%. Ang sabi niya, paano niya gagawin to na kung ibigay niya lahat mga kapatid is
wala siyang kakainin for the month. Magiging negative na siya. Amen? That is May 2000 June. That is the link, mga kapatid, para makita natin yung miracle testimony ba. Now, kalaunan mga kapatid, ang sabi ng pastor, na mas lalo pa na ipagkaloob sa'yo ng Lord ang pagpapala dahil pangako ng Lord. Di ba pag sabi natin ang motibo natin, o di ba pag motibo magbibigay ka, huwag mong imotibo na pagpapalain ka. Pero mga kapatid, pag nangako si Lord, di ba nararapat na ganoon din ang motibo natin? Di ba ang sabi ng Lord na pag subukan niyo ako dito, pagpapalain niyo ako. So dapat ganoon din ang motibo natin. Yes, pinagpala tayo tayo makapagbigay. Pero dapat ang motibo natin align din sa kanyang salita. Kaya He invite us to test Him through giving, through tithing, mga kapatid. Now, ang sabi niya dito na sa ibigay mo ng 10, sa ikikip mo na 100% na sahod mo, ang sabi niya, mas pagpapalain ka pa ng Lord. Sabi niya, paano ito mangyari? Na ikikip ko ang 90%, mas pagpapalain pa ako ng Lord kaysa ikikip ko ang 100%. Now, dito mga kapatid, ang nangyayari is, okay, hindi willing sa kanyang puso, nagbigay siya. Ang nangyayari is, sige nga Lord, subukan kita dito. So, right after mga kapatid is, the time yun sa May, di ba, ang minsan ang ating mga appraisal is sa sa January, end of the year at saka January. So, nagkakaroon mga kapatid, pinatawag siya sa amo niya. Pagkatapos na pinatawag, nagkakaroon ng meeting. Now, may binigay na sobre. Ang sinabi doon mga kapatid is, he has a 20% increase. Nagtataka siya nasashock siya nga, totoo ba to na, di ba ang increase is sa December at sa January? Now, ang sabi niya is, ang sabi ng amo niya is come from above. Ibig sabihin mga kapatid, hindi yun above na God. Boss sa boss. Pero ang sabi niya, sa Kristiyano siya is from God. Amen? So, ganito po mga kapatid. Nangyari din yan sa kapatid dito. Kung naalala niyo mga kapatid, kabila sa pandemic is in-increasean siya ng sahod din niya, kapatid. Mayroong kapatid na nangyari dito mga kapatid sa ganung mga bagay. So, right after mga kapatid is tinugon ng Lord na instead na mangutang sa mga kapatid, nagkakaroon siya ng pagpapala. Now, to make it short mga kapatid, ang buhay niya is 5 beses siya na-increasean. Amen? Nagkakaroon siya ng promotion, kapatid, at marami siyang award. Na sa kabila ng lahat mga kapatid is hindi naranasan ng mga kasama niya. At take note, meron pa isa binigay, kapatid. Binigyan pa siya ng fuel card na libre pati sa personal niya mga kapatid. So, kung 10% ang binigay 10% binigay niya kay Lord, ang ginawa ng Lord is dinoble mga kapatid ang sahod niya ng ilang beses. So imagine mo yun mga kapatid, that is our true testimony. Bigay ko siya yung link, kapatid, basahin nyo, kapatid, that is from New Zealand na ministry. At marami pong mga patutuo pagdating mga kapatid sa miracle of giving. Para manawa natin mga kapatid ang ating mga buhay, kung paano masulot-sulot. Kasi sabi ng Bible, we cannot mock God. Talisunod sa ating mga salita, ba tayo ang sa atin yung pagsunod mga kapatid. Na personally, bakit ako nakapagsalita ito mga kapatid? Sabi mo nga sa amin, hindi kami nakakain dati ng 3 beses sa isang linggo ng bigas. Totoo po yun mga kapatid. But alam na rin kung paano ginawa ng Lord sa buhay ng iyong lingkod mga kapatid. It's just 100% full. Now, hindi lang mga kapatid, kasi pwede man tayo magbigay sa mga nangangailangan, nagugutom, sa panambahan mga kapatid. But the thing is, dapat na mayroon tayong pinagkatiwala o binibigyan ng seed para kay Lord. Kasi pag wala mga kapatid, I am sure, hindi yan takot mga kapatid, no? I am sure mga kapatid, that the devourer is always there. Wala si Lord, hindi siya makapag-protect. Bakit? Kasi ang ating mga giving, wala naman sa Kanya. This is an encouragement. Yes, disclaimer, hindi ko kayo pinipilit mga kapatid. But the thing is, what is the word of the Lord is true and kung ano sinasabi niya, magkakaroon niya ng pangyayari sa tugunan sa atin. Kaya nga, kung nais natin mga kapatid, I believe na kung maging magkakaroon tayo ng new change sa ating mga buhay, lalo sa financial, kasi minsan sa atin is gapos talaga, lalo na sa mga bagay-bagay mga kapatid. I'm sure, sigurado ako kapatid, may mga times is dito tayo mga kapatid sa salita ng Diyos. Sigurado may breakthrough dahil hindi masinungaling sa kanyang salita eh. Amen po? Palakpakan natin si Lord. Ito tayo mga kapatid. Okay, malungkot mga kapatid, hindi ito pamilit.
take the word of God lang kung anong sinasabi sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Come on, let's raise our hands. Hallelujah. Father God, in Jesus' name, we thank you for the blessing ng sa aming Panginoon. Hallelujah. Sa bawat aming pagpapagal at pagtatanim, Panginoon, sa iyo. Sa basahan mo, Lord, ay hindi mawala ng kabuluhan. Let it be, Lord, hallelujah, that this portion, Lord God, give us a heart of giving and open our eyes, our mind, Lord, para sa iyong salita na matutunan namin, Panginoon, kung ano ba ang iyong sinasabi, Panginoon, na masundan namin ito, Panginoon. We know, Panginoon, na isang point ka, Panginoon, is mayroong mga circumstances ang mga kapatid, but we know na ikaw ang aming katagunan at ang aming solusyon. Sa salita mo, panghawakan namin, Panginoon, and Lord, tataas namin ang mga gawa ng aming kamay, kumpanya, alam namin, Panginoon, na pinagpala mo na kami. And Lord, ang giving portion na ito, Panginoon, to Lord God, hallelujah, na para matutunan namin, Lord, yung salita na ikaw ay, sa iyo, Lord God, ay walang imposible, Panginoon. Kaya Lord, salamat, at sa gabing ito, alam namin na pinagpala mo na kami, kaya we give all the glory and praise and honor in you, Jesus. We pray, Amen. Amen.